Guys, it's Midrich bro, and kung ano makita nyo sa akin ay ito na talaga ako. Wala na akong balak baguhin, although insecure ako. Hindi, wala naman na akong balak baguhin. At kung ano ako, well, yun na talaga ako. So wala na akong i-improve pa. Just to clarify na tinatanggap ko na kung ano ako as nag-exist dito. Kung ano yung camera ko, tinatanggap ko na rin ngayon. Wait lang, i-play ko lang yung music. At yung genre ng music natin ngayon ay cyberpunk ambience. It's like Neon City something Keneme na nakita ko sa Google. Nasa sa YouTube. And by the way, gusto ko pag-usapan for this video. Linawin natin, ano nga ba talaga ang consciousness? Di ba ang consciousness, yun yung nagbibigay sa atin ng kamalayan. Yung brainwaves, nasusukat doon yung state of mind natin. Kung tulog tayo, gising, pag gising tayo, naka beta wave tayo. Pag sobrang focus natin, naka gamma yung brainwave natin. At saka base sa brainwave natin, yung state of mind ng isang tao, kung yung tao ba medyo antukin yung state of mind, gising na gising at buhay na buhay yung pakiramdam, ibig sabihin naka-alert yung mind, naka-beta brainwave. Pero by the way, hindi tayo papasok sa mga bagay na may kinalaman sa brainwave. Pag-usapan natin ngayon ay kung anong magandang wisdom ang dapat maralin. Ang pag-isipan ko na religion yung Buddhism, but may point yung Buddhism kung pagbabasehan natin ang realidad. Kasi ang realidad at philosophy nito at yung alam ng Buddhism sa science ay malinaw, nakaka-contribute sa peace of mind. At mukhang may pinag-aralan sila about sa consciousness ng tao. Gusto ko lang share sa inyo na magandang religion yung Buddhism, sobrang beneficial at may facts sa mga sinasabi nila doon. Hindi lang yun something na supernatural, fictional story, or something story na hindi nag-i-exist. Ayun may katotohanan at may alam talaga sila sa kung paano nag-work yung consciousness. By the way, we're all consciousness made on myths, MEAT, myth and nevermind. For me, I really do enjoy living these few days, and I don't know if you did, but I did. I improved, also improve myself. Naisip ko nga rin na parang pag tumitingin tayo sa paligid, parang 'di ba ito yung surrounding natin, pabilog lang, and then ini-scan ko live na ini-scan ng mata natin yung realidad natin, then buburahin niya eventually pag nandito na tayo sa part na to, tapos i-record niya naman yung mga part na to. Parang nasa streamline lang at chunk lang yung nire-render, or hindi chunk, siguro kung ano yung kaya niyang makita. Parang dynamic lang yung paningin ng tao. Processor yung utak, and then yung mata, yun yung nag-stream ng display ng lugar at ng 360 na lugar. And then habang nag-stream siya ay nakikita natin yung realidad. Pumalayo yung kayang makita mo matanaw, kasi yung depth ng mata ng tao ay sobrang laki ng pananaw nila. Like, kaya nila makakita ng large scales na mga bagay, malalaking mga lugar, 'di ba? Kayang-kaya yun matanaw ng mata kahit sobrang liit lang ng mata ng tao. Naging aware lang ako doon kasi parang para tayong organic machines, sa totoo lang. Parang organic machine yung consciousness at yung kung paano
na kung paano gumagana yung sensory ng tao. Like pinag-aralan natin 'di ba nung elementary yung sense of sight, smell, taste and taste o sense pandama sensor natin pandama. Yung mga yun, it's making sense now because I realize it's part of being human. Then nalaman natin yung basic sense at pinag-aralan at na tutunan natin yun sa school. Anyway, about pa doon ang mga human, gumamit sila ng utak nila, malaking utak, para mag-invent ng mga gadgets, mga advanced computers. Siguro alam na nila matagal na kung paano nag-work yung utak. And then gumawa sila ng mga circuit board na kayang mag-store ng information, kagaya kung paano nag-work yung utak ng tao. So lahat ng nakikita nating technology, gawa yan ng utak natin, gawa ng organic na consciousness nating mga tao. Then in-apply natin yan, gumamit tayo ng makina at mga memory calculators para magawa natin yun, ma-master natin yung technology, makapaggawa ng technology. I'm just fascinated about how intelligent and consciousness can actually impact this city, this earth, this naging aware lang ako sa paligid ko. May mga bagay talaga na hindi natin napapansin, pero pag syempre kailangan din na natin pakialaman, i-analyze yung mga bagay na nakikita natin sa paligid. Di lang yan yung mga nakikita ko at napapansin. Isa rin sana mamangha ako sa mundo at saka sa naabot ng consciousness ng tao ay makagawa sila ng mga vehicles, mga sasakyan at mga eroplano. Ni-research ko kung paano gumagana yung mga vehicles na yun. At merong mga motors at gliders, or basta parang generator yung makina nun. Kaya nun tumakbo ng malayuan at matagalan. Di ko alam kung paano nila na reformat yung technology na yun, na maging mataas yung stamina nito para makatagal yung technology na to na gumagana. Like mga motor, matagal to na di ba nakakapaglakbay to ng malayuan, pero kailangan mo pa rin ipagas. Pero generator yan, human are so fascinating creatures, honestly. They have a lot of intelligence, consciousness, and manpower. They have everyone na nabubuhay. They create their part on this earth. Like patuloy nilang tineterraform at nag-invent ng mga bagay gamit ng mga utak nila, ang mga tao. I'm just talking about how consciousness really are, and how imaginations, ideas can be applied on everyday life. Like I'm heading at topic of being creator, thinking on level of being a creator, being human na kayang lumikha ng mga bagay din. Pero hindi ako magaling lumikha, pero pwede ako maging helper, pwede ako tumulong. I'm just analyzing the things and the development of human consciousness, development of my physical life, my personal life, to develop my knowledge, intelligence. Mahalaga yun na natututo tayo at na malalim yung pag-unawa natin. As for now, hindi pa nga nare-reach ng mga AI yung AGI na level eh. AGI daw is Artificial General Intelligent. Yung intelligent na kapantay ng utak ng tao, ng organic na consciousness, na meat brain, kapantay ng meat na brain, ng laman loob na utak, kapantay nun.
yung AGI na gawa sa bakal na makina na nag-iisip. For now, hindi pa natin alam kung ano magiging resulta ng AGI sa real world. But I don't know. They have their own consciousness din. Kung ma-develop nilang AGI, pwede yung mag-isip at pwede ding lumalim yung pag-iisip nun, at hindi natin alam kung maging against sa atin yung mga AGI pag na-develop man sila. And on this topic, we are all talking about my personal intelligence and more topic about consciousness. This topic is about consciousness, about exploring the consciousness, consciousness power and intelligence. Anyway mga guys, naisip ko rin na gawing creative yung character ko, kasi as tayo yung creator, pwede natin pakilaman yung kung paano nag-work yung utak natin. Pwede tayo mag-isip na tayo ay piloto, and then umarte tayo na parang piloto. Parang manifestation tong utak natin na pwede tayong kunyari, model ka. You need to think as a model and act as a model. Isa-set mo lang yan sa utak mo, and then sasanayin mo yung sarili mo na mag-act ganon. I-rewire mo yung consciousness mo, i-rewire mo at i-design mo yung personality mo. Pwede mong i-customize yung personality mo, at pwede yung maging part ng mindset mo. Sa madaling salita, the human roles, yung roles nila ay customizable at adaptive talaga yung utak ng tao. Pwede silang mag-act as iba-ibang bagay. Pwede silang the brain is a work of art for me. That is so fascinating to check up how I'm thinking this, how to think, and how fascinating my brain is. It's like that. How about idea of utopia? A perfect world for human. Idea of advanced technology, terraforming the civilization on futuristic. Pakiramdam ko 1990s pa lang may paningin na sila sa advanced na realidad, advanced na mundo, advanced na pamumuhay sa realidad. Pero as you see, hindi naman nila na-apply truly sa realidad. Hindi naman lahat ng tao nag-shift sa updated. Pero nag-shift sila sa technology, sa paggamit ng cellphone, dahil they need to communicate to other peoples because it's useful. And then pag may mga bagay na useful para sa survival ng mga tao, they really do to switch on new techs, new technology, new environment. As I said, human are adaptable. They are so dynamic, and the intelligence on brain is infinite, is vast expansion of creative psychedelic colors, like para siyang fluid ng iba-ibang kulay at motion ng creativity at motion ng infinite na animation ng realidad, infinite na mga experience, infinite na hindi ko nga alam kung posible na ilagay yung utak o i-mind upload yung utak sa digital. Sa tingin nyo, posible yun na i-convert nila sa makina, yung i-record nila yung intelligence mo, pero I guess clone yun, hindi yun yung actual na brain mo na nilipat sa makina. So I don't know. I don't want to think that way.
You know, it's like imagining human beings slaughtered and being guinea pig for experiments. I don't think so. Pero nung bata ako talaga yung tao na I'm proud to say na interesado ako mag roleplay as scientist. Pero ang ginagawa ko, yung mga ipis o mga butike, kinukuryente ko. Tapos nasa mindset ko sa utak ko, I'm a scientist. like like that. Nakakatawa lang kahit simple yung mga bagay, pero iba naman yung experience mo sa utak mo, iba yung naiisip mo. You know, thinking as a child is something interesting because when you become adult, you think and you see the environment, this reality as bad. You know, nire-rewire mo yung utak mo na maniwala na masama yung realidad, masama yung paligid mo. Samantalang dynamic yung utak mo, pwede mong palitan yung mga mindset mo, pwedeng maging masaya ka sa paningin mo sa paligid. You know, naging creative ka lang at ito yung i-take note mo, infinite yung utak. Marami kang pwedeng magawa gamit ang intelligence mo. Isipin mo lang na maraming bagay na pwede mong matuklasan, maisip, magawa. Kasi masaya talaga mabuhay. It's a infinite consciousness eh. It feels, you know, powerful then as you having consciousness. That's why don't lose a life. Keep living and then enjoying life, enjoy the life, and animate or customize the way you think life, the way you think the way you think yourself, the way you think the reality, the surrounding, the way you think the surrounding. It's supposed to ignite your consciousness, your you know, basta it's supposed na exciting yung pananaw mo sa realidad kasi maraming bagay na hindi mo alam. Dapat ganun yung mindset mo. It's sense of wonders. Pag sinet mo kasi yung mindset mo sa sense of wonders, ibig sabihin mga bagay na hindi mo alam na matutuklasan mo pa lang. Ibig sabihin never ka na mauumay doon. Never ka din na hindi mako-curious kasi paglalakbay yun sa hindi mo alam na lugar. At dahil hindi mo alam yung lugar, that is mysterious, and malay mo may mga magagandang bagay doon beyond. You know, wag kang ma-stuck sa pag-iisip ng depressed na ito na lang kaya mong gawin. Wag kang ma-stuck sa mga ganong mindset kasi it's prevent your creative mind to seek more of exploration, more of experience. You know, wag mong wag mong gawing fixed yung consciousness mo na ganito akong tao, ganito lang kaya kong gawin. Wag mo iset na ganun yung consciousness mo. Wag mo gawing fix yung consciousness mo. Gawin mo tong infinite or mystery or something na marami kang pwedeng malaman, pwedeng infinite lahat na matutunan mo. Dun mo iset yung mind mo kasi useful yun as survival nating mga tao na yung curiosity natin mula bata hanggang paglaki nandyan pa rin, nagstay pa rin sa utak natin. Yan, be interested, be an interested person, be anyone. Imagine cartoons, imagine anything, like the way it's give fun on you. Basta marami bagay na maganda. Basta huwag ka lang mawawalan ng motivation. Huwag mo lang isipin na wala ka ng motivation at umarte na wala ka ng motivation kasi doon ka nawawalan ng motivation eh. Pag inisip mo na limited ka lang, yung pag-iisip mo, iniisip mo talaga na hanggang dito lang kaya ko. Pero kung isipin mo na infinite ka,
na maraming posibilidad na pwede kang makagawa ng maraming bagay. You know, hindi mo lilimitahan yung thoughts mo sa mga posibilidad. Although hindi mo nakukuha yung mga posibilidad, pero at least yung mind mo healthy. Hindi siya nag-iisip or nagsasuffer. Hindi siya nag-iisip na fix na siya sa mga bagay. Hindi niya linilimitahan yung pag-iisip mo sa mga bagay-bagay. Basta, sana you get me naman. And just, analyzing it on my point on way uh, sa way kung paano ako nag-iisip. Na-analyze ko lang yung mga bagay-bagay kasi maraming bagay na talagang super interesting na pag-usapan, especially about life. So ayan na, parang nawala na ako, nakalimutan ko na lahat ng pinag-iisip ko. Sobrang bilis talaga mawala sa alam mo yun, it's a stream of information. Lahat ng pinagsasabi ko ay stream ng information. Nasa curious ako, pero hindi naman ibig sabihin lahat ng sinabi ko naaalala ko. Pero sana naintindihan niyo na sana may sense pa rin yung binibidyo ko. So hanggang dito lang tong video na to. Sana na-fulfill ko yung thoughts nyo about having consciousness. Like, comment, and subscribe, and see you to my next video. Let me back. I will be back soon. Bye.